Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel, it's Sumbox TV. Alright, sa tayo babalik ulit mga babayan. At eto na nga mga babayan, no? Kumpirmado po mga babayan na yung video po ni Congressman Duterte, Pulong Duterte, no, ay kuha daw po mismo doon sa insidente kung saan po nangyari yung insidente mga babayan. No, dahil yung mismong nagreklamo po, no, na naghain po ng reklamo mga babayan, yun nga pong lalaki na di umano binugbog po, no, ni Congressman Paulo Duterte o ni Pulong Duterte, ay nagkumpirma, no, na yun po mismo yung video mga babayan. Grabe, no. Anong opinion ninyo dyan mga kababayan, no? Huwag nyo kakalimutan i-comment po dyan sa ibaba, right? Pero syempre bago natin umpisahan ng balitang ito, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. At kagaya po ng ating hinihiling sa mga viewers natin, 1 view, 1 like po sana. Kung kayo ay nanonood ngayon ng ating video, paki-like naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat po. Okay. Alamin na natin to mga babayan dahil nagsalita na nga daw po, no, itong nagreklamo laban kay Pulong Duterte. Ito na po yung balita mga tol, pag-usapan natin yan ha. Huwag kayong mabibigla mga DDS ha. Let's go. Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News sa naghain ng reklamong physical injuries at grave threats laban kay Congressman Paulo Duterte. Kinumpirma rin niyang ang kumakalat na video sa online ang mismong insidenteng nasa kanyang reklamo. Okay, so yun mga kababayan, no, na yung video daw po mismo na yun ay yun yung nangyari mga kababayan, at yun din yung parang ebidensya, no, laban dito kay Pulong Duterte. No, ano kaya mangyayari dito mga kababayan, no? Iimbestigahan kaya to ng Kongreso? Nagtatanong lang naman ako kasi pag inimbestigahan niya ng Kongreso mga kababayan, no, nakikita ko lang dyan sasabihin na naman nila namumuliti ka na naman, kasalanan na naman ni Pangulong Bongbong Marcos yan, sisisihin na naman siya dyan, no, pakana na naman yan ng administrasyon. Tapos sabay sisigaw sila, ganyan ang ginagawa ng administrasyon, pakana ng administrasyon yan, tara mag-rally tayo. Na talagang alam tong mga ano na to mga tulonggis na DDS na to kung di mag-rally Okay, tuloy natin to. Narito ang aking pagtutok. Sa kuha ng CCTV na kumakalat sa social media, makikita ang isang lalaking naka-polo shirt na dinuduro ang isang lalaking nakasombrero. Ang lalaking nakapolo, itinaas pa ang kamay ng may hawak na kutsilyo. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang lalaking nakasombrero sa video na si Criston John Patria Sean. Ayon sa kanya, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang nasa video. Nako, kumpirmado mga kababayan, no? Itinuro, no, pinangalanan, no, na ang nasa video daw di umano na yon ay ang Congressman Pulong Duterte mga kababayan. Paano kaya ito nila lalampasan, no? Grabe, no, sunod-sunod yung dagok, no, na dumarating dito sa pamilya Duterte mga kababayan. Well, nakakaawa rin, no, pero wala kasalanan nila diba? Sabi nga natin, kung hindi nila ginawa yan, walang ganyang video, diba? Kung kinausap lang nila na maayos yan, walang magre-reklamo, walang ganyang video, so wala tayong pinag-uusapan ngayon. Talay. Sinampakan niya ito ng mga reklamong physical. Ang masaklap kasi doon mga babayan yung may inambahan pa no? Yun yung medyo nakakabahala. Hindi rin natin alam ano yung iniamba na yun, di ba? Kutsara ba yun? Baka mamaya kutsara lang yun, no? Duterte ang nasa video. Sinampakan niya ito ng mga reklamong physical injuries at grave threats. Sa kumakalat na video,
Ilang beses hinedbat si Sean. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang Sige daw mga babayan. nanununtok. Ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Sean. Dami yung nag-ano sa akin sa Facebook. Gusto ko lang i-clear na yung video, hindi yun siya planted or AI. Aminadong bugaw si Sean na taga Davao City rin. February 22, kinontak daw siya ng isang regular na kliyente na kaibigan umano ni Congressman Duterte. So matagal na pala talaga, no, yung insidente na to. Sabi niya, chat yun siya, boss. Sabi niya, Sean, pa dala ka ng babae. Yung mga okay, tapos hindi maarte kasi... Siguro, na ano lang to na lalaki na to, natatakot siya ng time na yun. At nakikita natin dito, nakahanap siya ng pagkakatakot, mga kababayan, no? At siguro, sabi niya, ito na yung tamang pagkakataon, ito na yung tamang oras para magreklamo ako, no? Para magsampa ako ng kaso na nakakuha siya ng lakas ng loob ngayon, diba? Kaya lumapit siya sa DOJ. Umano ni Congressman Duterte. Kasi syempre, sino nga ba ng ordinaryong tao, no? Lalakas ang loob na magsampa ng reklamo sa isang congressman, no? Sa Davao. Di ba mga kababayan? At isa sa pinakakatakutang pamilya pa sa Davao, mga kababayan, ang kanya sinampahan ng kaso. Di ba? Yun yung medyo nakakaano rito sa tao na to. No? Nakakuha na siya ng lakas ng loob siguro ngayon na magsampa ng kaso, no? At ilahad, no? Kung anong klaseng pagkatao meron. No, itong si Congressman Pulong Duterte. Di ba? Siguro ganun yung gusto niya ipahiwatig dito. Sabi niya, chat yun siya, boss. Sabi niya, Sean, pa dala ka ng babae. Yung mga okay, tapos hindi maarte kasi pupunta si boss. Gabi noong February 22, dinala daw niya ang 5 babae sa bahay ng kaibigan ni Duterte. Doon daw niya nakita ang kongresista. Lumipat sila kasama ang mga babae sa isang bar pasado 1:00 ng madaling araw ng February 23. Sabi ni Sean, nag-iba ang timpla ni Duterte nang malamang hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Grabe, no? Ang ano kasi dyan mga babaeng kongresista ka eh. Diba? Masyadong naka-expose, no? Nakita ka ng tao eh. Diba? Yun yung ano dun eh. Yun yung pangit dun. Diba? Kongresista ka, dapat at least kahit papano, no, confidential yung mga ginagawa mong ganyan. Diba? Nag-iingat ka dapat. Kaya lang, eto, expose na expose eh. Diba, mga babayan? So, hindi kasalanan ni PBBM yan. Kasi sinisisi na naman nila si PBBM, sinasabi na naman nila, politika na naman. Ay talaga. Mas nainis-an niya ang kongresista nang nagka-issue sa bayad. Dito raw siya kinumpronta ni Duterte. Ano man, Sean, pinapirahan mo ba ako? Yun, then, yun, paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya, naanuhan ko, yung tawag nga yun, boss, yung then nag-attempt na naman siya ng isa, then tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video eh, pinakat niya. Ang tanong, sino yung nagpapakalat ng video online? Diba? Sino yung nagpakalat ng video online? Natagalan daw si Sean na lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon. Yun na nga, yung sinasabi natin, diba? Nakahanap siya ng tiyempo at bumubuelo siya. Diba? At yun din yung sinabi niya rito, mga babayan. Diba? Sakto lang. No, yung sinasabi natin at sigurado sisisihin nila dito si PBBM. Laban ko kasi medyo mahirap eh, kaya pinag-isipan ko talaga na... Oo, nakakatakot yan. Duterte yan eh. Di ba? Kinatatakutan niya ba ngayon eh. Medyo mahirap eh, kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Wala nakikipag-usap sa'yo na kasuhan mo. Wala. Idadrop ko yung kaso mong child trafficking. Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, nagalo-halo na talaga ba. Pusa. Wala naman po. Ikaw lang ito. Ako lang po to. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong weekend
na ino-authenticate pa ng kanyang mga abogado ang kumakalat na video. Okay, so pinapa-authenticate pa daw mga babae. Kaya i-authenticate ko. Para sa GMA Integrated News, Di ba? Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Imbes na sisihin ng Pangulo, hinimok ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ng kanilang pamilya ang reklamong pananakit na inihain kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Yun ang dapat, di ba? Harapin nila yung kaso. Diba? Sinasabi natin palagi, lahat ng nangyayari sa kanila, lahat ng nangyayari kamalasan sa kanila, no, sa pamilya nila, lahat ng mga kaso na yan, no, isinisisi nila sa Pangulong Bongbong Marcos. Sinisisi nila yung administrasyon. Sinasabi nila na pamumulitika lang yan, di ba? Wala sila ibang maturo eh. Wala sila ibang masisi kundi yung Pangulong Bongbong Marcos eh. Kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Hindi ba dapat sagutin naman na lamang nila kung ano ang complaint? Tugon po yan ng palasyo sa pahayag ng bise na pamumulitika at paninira ng administrasyon ang reklamo sa kapatid. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, inamin na nga mismo ni Congressman Duterte sa isang interview ang insidente. Naharap ito sa mga reklamong physical injuries at grave threat na inihain ng negosyanteng si Cristone John Patria sa Department of Justice. Diba mga kababayan? No? Umamin na pala eh. Oh, tapos si PBBM masisisihin ni Baby Sara. Sisisihin mo yung Pangulong Bongbong Marcos yung kapatid mo umamin na. Hindi ng problema, di ba? Dapat pagka may mga ganyan, huwag ka sasagot ka agad ng diretso. No, huwag ka maninisi ka agad. Huwag ka magpipinpoint. O nagtuturo ka agad. Dapat di ko pa nakakausap eh. Babalikan ko kayo sa mga ibang interview. Pwede ko nang masagot yan pag nakausap ko na yung kapatid ko. Hindi ko alam yung issue na yan eh. Pwedeng ganun eh. Diba? Pwedeng ganun yung sagot. Ang problema, itinuro ka agad yung Pangulong Bongbong Marcos na namumulitika doon sa kaso ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. Diba? Yun ang problema sa kanila. No? Yun ang problema kay Baby Sara. Nagtuturo ka agad siya, hindi niya pa pala alam kung ano yung buong detalye. Dapat kinausap niya muna yung kapatid niya bago siya sumagot sa interview o sa tanong ng mga media. Diba? Ano sa palagay ninyo mga kababayan? Please comment down below sa inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mops, Steve.